Sa isang samurai college ay nag-aaral ang tatlong magkakaibigang sina Koyabashi Kinpei, Kawadi Shinosuke at Sakazaki Iwani. Nagaganap ang kanilang final training kung saan ay tinalo ni Kinpei si Shinosuke kaya't hinamon nito si Iwani. Subalit gamit ang mga simpleng galaw lamang ay nagawang talunin ni Iwani si Kinpei. Dahil tapos na ang kanilang training upang maging tagapagmana ng kanilang pamilya, ay pabalik na ang tatlo sa kanilang bayan. Asawa ni Shinosuke ang kapatid ni Kinpei, at pakakasalan din ni Iwani ang nakababatang kapatid ni Kinpei na si Nao. Naghiwa-hiwalay na ang tatlo upang bumalik sa kanilang pamilya at masayang sinalubong si Iwani ng kanyang pamilya. Masayang binalita ng kanyang ina ang paghahanda sa kasal nila ni Nao. Nagalak rin ang pamilya ni Kinpei sa kanyang pagdating lalo pat may dala itong gamot para sa kanyang ama na nagkaroon ng sakit. Samantala habang pauwi si Shinosuke ay nilapitan siya ng isang estranghero at sinabing sumunod siya sa lalaki. Sinundan ni Shinosuke ang lalaki hanggang sa makarating sila sa isang brothel. Dito ay binunyag ng lalaki na ang asawa ni Shinosuke si Mei ay may relasyon sa isang nagngangalang Kawai Hisataka. Bilang patunay ay hindi na sinusuot ni Mei ang hairpin na binigay niya dahil ang ginagamit nito ay ang binigay ni Hisataka. Dahil sa kanyang mga nalaman ay nagmadaling umuwi si Shinosuke upang alamin kung totoo ang kanyang nabalitaan. Pagdating ng bahay ay natuklasan niyang ibang hairpin nga ang ginagamit ng kanyang asawa. Hindi matanggap ni Shinosuke ang pagtatraidor sa kanya kaya't pinatay niya si Mei. Agad namang ibinalita ng alipin ni Shinosuke kay Kinpei na pinatay ang kanyang kapatid. Nagmadaling tumungo sa bahay ni Shinosuke si Kinpei at natagpuan ang bangkay ni Mei. Kinausap ni Kinpei si Shinosuke upang alamin kung bakit nito nagawa ang hindi katanggap-tanggap na krimen. Pinaliwanag ni Shinosuke ang nalaman niyang pakikipagrelasyon ni Mei kay Hisataka. Ikinagalit ito ni Kinpei dahil naniwala si Shinosuke sa isang lasing na lalaki at hindi man lang inalam ang katotohanan kay Mei. Biglang dumating ang uncle ni Shinosuke at hindi ito sang-ayon na sinisisi ni Kinpei si Shinosuke sa nangyari. Naging mainit ang usapan at sinubukang atakihin ng uncle ni Shinosuke si Kinpei, ngunit agad nitong nabaliktad ang pangyayari. Ikinagulat ni Shinosuke ang ginawa ni Kinpei dahil sa harap niya pinatay ang kanyang uncle. Pinakita ni Shinosuke ang hairpin na galing kay Hisataka bilang katunayan ng pakikipagrelasyon nito kay Mei. Pinaliwanag ni Kinpei na ang hairpin ay matagal nang hinahanap ni Mei dahil matagal na itong nawawala. Dahil pabalik na si Shinosuke galing sa pagsasanay ay bumili ng bagong hairpin si Mei upang maging maganda sa paningin ng kanyang asawa. Matapos ito ay nais kunin ni Kinpei ang bangkay ng kanyang kapatid, ngunit tinutulan ito ni Shinosuke dahilan upang muling magkainitan ang dalawa. Hindi nagdalawang isip si Kinpei na gamitin ang kanyang espada kaya't agad namatay si Shinosuke. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa mga leader ng clan at nais ipahuli si Kinpei upang pagbayarin sa kanyang nagawa. Nakarating na rin kay Iwani ang pagkamatay ni Shinosuke sa kamay ni Kinpei. Ayon sa kapatid niyang si Sakazaki Yo ay mayroong pagtingin si Hisataka kay Nao at naging matyaga ito sa panliligaw. Nalaman ito ni Mei kaya't nagpadala ito ng sulat kay Hisataka upang sabihin na tigilan na si Nao dahil malapit na itong ikasal kay Iwani. Sumagot ng sulat si Hisataka at pinaabot ito sa uncle ni Shinosuke. Inakala ng uncle na mayroong relasyon ang dalawa at napabalita ito sa kanilang lugar. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang kanilang ama upang sabihin pinuntahan ni Kinpei ang bahay ni Hisataka at nakagawa itong muli ng krimen. Nang marinig ito ay agad nagpaalam si Iwani at nag-iwan kay Yo ng regalo para kay Nao kung sakali mang may mangyari sa kanya. Nang makarating si Iwani sa bahay ni Hisataka, ay nakita niyang napapaligiran ito ng mga sundalo. Sa loob ay nakita rin niyang patay na si Hisataka, at ilan pang sundalo ang namatay sa kamay ni Kinpei. Nagpaalam si Iwani sa pinuno ng mga sundalo upang pumasok ng bahay at kausapin ang kanyang kaibigan. Pagpasok ay natagpuan niya si Kinpei sa isang kwarto kung saan ay pinakiusapan niya itong itigil na ang pagdanak ng dugo. Subalit lumabas ang duguang si Kinpei at ngayon ay nais niyang labanan si Iwani sa isang one-on-one. Wala nang nagawa si Iwani kundi ang labanan ang kanyang kaibigan sa pag-asang mapapasuko niya ito. Ayaw niyang saktan ang kaibigan kaya tanging depensa ang ginagawa ni Iwani. Subalit talagang nais rin siyang patayin ni Kinpei, kaya't napilitan siyang gamitin ang espada sa atake dahilan upang mamatay si Kinpei. Hindi nagustuhan ng mapapangasawa sana ni Iwaning si Nao na napatay nito ang kanyang kapatid dahil ito ang nakatalagang susunod na samurai leader ng pamilya. Dahil dito ay palalayasin si Nao at kanilang pamilya ng clan palabas ng syudad. Makaraan ng ilang buwan ay nagtrabaho si Iwani sa restaurant dahil ayaw niyang magtagal sa isang lugar matapos ang mga nangyari.
Samantala nakipagkita si Yo kay Nao upang ibigay ang regalong nais ipabigay noon ni Iwani bago napatay si Kinpei. Pagbalik ni Iwani sa kanyang inuupahan ay sinabi ng landlord na si Mr. Jinbi na hindi na babagay sa kanya ang trabaho dahil kulang ang kanyang sasahurin pambayad ng renta. Nais samahan ni Jinbi si Iwani upang mag-apply ng trabaho sa isang imoya, isang lugar kung saan nagpapalitan ang mga tao ng silver at mga gold coin kaya't kailangan ng mga bodyguard para sa proteksyon. Pinakilala ni Jinbi si Iwani sa manager na si Shomon, ngunit tumanggi ito dahil meron na silang nakuhang 4 na bodyguards. Hindi nagtagal ay dumating ang anak ni Jinbi na si Okon na nagtatrabaho sa imoya. Nagalit ito sa kanyang ama dahil inakala nitong walang kakayahan si Iwani na magtrabaho bilang bodyguard kaya't pinauwi na sila ng babae. Bago pa sila makaalis ay dumating ang grupo na pinamumunuan ni Bishamon no Togoro at nais nitong ipalit ng gold coin ang dalang silver coin. Nang suriin ang silver coin ay sinabi ni Shomon na peke ang silver coin ni Togoro kaya't nanggulo ito sa loob. Sinubukang pigilan ng 4 na bodyguard si Togoro, ngunit nasugatan lamang nito ang isa gamit ang espada. Sa gitna ng kaguluhan ay dumating ang may-ari ng imoya na si Kichimon. May kasama rin palang mga bayarang samurai si Togoro upang labanan ang mga bodyguard ni Kichimon. Madali ngang natalo ng samurai ang mga bodyguards kaya't nais itong harapin ni Iwani. Sinubukang pigilan ni Jinbi si Iwani, ngunit hindi nito napigilan ang binata. Sa kabila ng pagdududa sa kanyang kakayahan, ay nagawang talunin ni Iwani ang samurai, bagay na ikinagulat ng lahat. Matapos ito ay pinaliwanag ni Kichimon kung paano nagsimula ang kaguluhan. Ito ay dahil sa bagong pinalabas na coin ng gobyerno. Hindi ito nagustuhan ng nagngangalang Urakusai na may-ari rin ng palitan ng mga silver coin at gold coin dahil marami na itong naipong lumang pera. Dahil sa bagong labas na coin ay nalugi ang negosyo ni Urakusai at balak nitong manggulo sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng bagong coin. Tinarget ng mga ito ang imoya dahil sinusuportahan nito ang gobyerno sa kanilang hakbang. Matapos ito ay inalok ni Kichimon si Iwani upang maging kanyang bodyguard, bagay na hindi kayang palampasin ni Iwani. Sumunod na araw ay kinausap ni Okon si Iwani upang ipaliwanag ang kanyang trabaho bilang bodyguard. Kasama rito ang oras ng trabaho, magkano ang sahod at mga kailangan niyang gawin. Nagbigay rin ng pera si Kichimon bilang gantimpala sa pinakitang katapangan ni Iwani sa nakaraang gabi. Kinagabihan ay kinausap ni Iwani ang 2 bodyguard na si Kuruwai at Lori. Inutusan niya ang 2 na bantayan si Togoro na laging pumupunta sa isang pasugalan na pagmamay-ari ni Urakusai. Kapag nakahanap ng mapapakinabangang impormasyon ay babayaran niya ang 2. Sumunod na araw ay isang balita ang dinala ni Kuruwai. Kumuha ng 2 samurai si Togoro at balak ng mga itong salakayin ang imoya. Sumunod na araw habang nakikinig ay napansin si Kuruwai ng kalaban kaya't napalaban ito buti na lamang at nagawa niyang tumakas. Hindi nagtagal ay dumating si Lori upang sabihin kay Iwani ang nangyari kay Kuruwai. Agad na tumungo si Iwani kay Kichimon upang ibalita ang natuklasan ng 2. Ang mga tauhan ni Urakusai ay bumibili ng mga peking coins sa pasugalan at balak ng mga itong salakayin ang imoya. Samantala mag-isang nakatayo si Nao sa isang bangin malapit sa dagat na noon pala ay naghihintay sa pagbabalik ni Iwani. Nangangamba rin ito para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at sa may sakit niyang ama. Nang gumagabi na ay inutusan ni Kichimon si Iwani na bumalik sa kanyang bayan dahil nalaman nito ang kanyang nakaraan. Subalit sa oras na iyon ay dumating ang 2 samurai na binayaran ni Togoro. Nagkaroon ng pagkakataon si Togoro na atakihin si Kichimon, ngunit nailigtas ito ni Iwani at inutusan si Togoro na umalis na lamang ng payapa. Hindi pumayag si Togoro at inatake nito si Iwani. Subalit sa huli ay nagawang patay ni Iwani si Togoro at isa nitong samurai na umatake sa kanila. Dumating ang mga sundalo at inaresto ng mga ito ang mga nasabing salarin. Tinamaan pala sa laban si Iwani kaya tinulungan siya ni Okon na linisin ang sugat. Dito ay naikwento ni Iwani ang mapait niyang nakaraan at kung bakit hindi niya kayang makita si Nao matapos niyang patayin ang kapatid nito. Sumunod na araw ay dumagsa ang mga tao upang palitan ang kanilang mga silver coins ng mga gold coin kaya't bumaba ang halaga ng silver coins. Sinasadyang ibenta ni Urakusai ang mga silver coins sa mababang halaga habang ang imoya ay kinukuha ito sa mataas na halaga. Ipinaalam ito sa mga tao kaya't marami ang bumili ng silver coins kay Urakusai upang ibenta naman sa imoya. Sa oras na ito ay napagtanto ni Kichimon na malulugi sila dahil ang mga naipalit nilang silver coins ay bumababa ang halaga. Subalit wala silang magagawa kundi bilhin ang silver coins dahil ito ang utos ng gobyerno.
Sumunod na araw ay patuloy ang pagdagsa ng mga tao kay Urakusai upang bumili ng silver coins hanggang sa maubusan na sila ng tunay na coin kaya't hinaluan nila ng mga peking silver coins. Isang taong may mataas na posisyon ang nais bumili ng mga silver coins, ngunit dumating ang mga sundalo at nalaman ang tungkol sa peking coins. Hinuli ang mga nagbenta nito kaya't nagmadaling tumakas si Urakusai. Kinagabihan ay nagtipon ang mga taong nakabili ng peking coin kasama si Kichiemon at Iwani upang pag-usapan kung paano huhulihin si Urakusai. Kahit pa nahuli ang karamihan sa kanyang tauhan, ay nanatiling malaya si Urakusai. Matapos ang pag-uusap ay sinabi ni Okon kay Iwani na malapit nang matapos ang problema ni Kichiemon, kaya't dapat na niyang puntahan si Nao na naghihintay sa kanya. Subalit isang samurai ang biglang lumabas at binihag nito si Okon. Ang samurai na ito ay tauhan ni Urakusai na sinisisi si Iwani sa pagkalugi ng kanyang negosyo. Inutusan ni Urakusai ang samurai na patayin si Iwani subalit walang ano-ano'y si Urakusai ang pinatay ng samurai. Nais nitong kalabanin si Iwani subalit dahil sa taglay na husay ni Iwani sa paghawak ng espada ay hindi rin sa kanya umobra ang samurai. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Iwani ang kanyang master sa Samurai College. Humingi siya ng tawad dahil hindi nakakabisita ng madalas at naparami ang kanilang kwentuhan hanggang imbitahan siya ng kanyang master para sa isang practice kung saan madali lamang natalo si Iwani ng kanyang master. Matapos ito ay binigay kay Iwani ng kanyang master ang isang sulat na nagmula pala kay Nao kung saan ay sinalaysay ng babae ang kanyang pagmamahal kay Iwani. Paliwanag ni Nao na kahit pa pinalayas ang kanilang pamilya sa lungsod at pinatay ni Iwani ang kanyang kapatid na si Kinpei, ay hindi pa rin nagbago ang nararamdaman niya sa kanyang nobyo. Dahil sa labis na ang paghihirap na dinanas ng pamilya ni Nao ay nagdesisyon itong maging isang bayarang babae. Alam ni Nao na hindi na sila nababagay ni Iwan, ngunit hindi pa rin nakakaalis ang babae sa lungsod at may pagkakataon pa silang magkita. Nagmadaling hinanap ni Iwani si Nao sa gitna ng lungsod at noon ay papaalis na ang babae patungo sa ibang bayan. Nang mahanap ang kanyang minamahal ay tinawag ito ni Iwani. Nang marinig ito ni Nao ay lumingon ang babae at hinalikan ang regalong pinadala noon ni Iwani pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Bumalik si Iwani kay Jinbi upang tulungan siyang makahanap ng trabaho. Sa oras na iyon ay dumating si Okon at masaya nitong binalita na nais ni Kichiemon na bumalik si Iwani sa Imoya bilang bodyguard. Habang patungo sa Imoya ay makikitang tila may pag-ibig na namumuo sa dalawa at dito nagtatapos ang kwento.